spooky horror stories. Mga idol, meron po tayong bagong channel. Dito ko po ilalagay yung mga compilation natin sa story ni Aroma. Paki-subscribe mga idol. Ilalagay ko yung link dito sa comment section. So maraming salamat sa mga mag-subscribe at sa mga patuloy na tumangkilik sa ating mga bagong upload. Shoutout tayo mga idol sa lahat ng aking mga member, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nakikinig sa ating mga kwento. Maraming salamat mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard, sa mga blind community, sa mga beaker at sa mga patuloy na nagko-comment, nag-likes at nag-share sa ating mga video. Simulan na po natin ang ating kwento. Habang mabilis na umuusad ang mga ito, patuloy naman na nagpaparamdam ang mga aswang na nandoon sa ibabaw ng mga puno ng kahoy at mga niyugan, hanggang sa tuluyan na silang nakapasok doon sa bayan. Napakatahimik ang buong paligid. Tanging mga ilaw lamang ang kanilang mga nakikita sa mga bahay. Maliliit na liwanag galing doon sa mga lampara. Ngunit kahit na nakapasok na ang mga ito doon sa loob ng mga kabahayan ng bayan na iyon, nakakaramdam pa rin ang mga ito ng kakaibang mga presensya. Mga presensya galing sa mga aswang, samantalang ang mga nakikita nilang nagsilakihang mga ibon kanina na nakita nila doon sa itaas ng mga puno ng kahoy at mga niyugan. Nandoon na naman ang mga ito sa itaas ng mga bubong ng mga kabahayan. Nasa itaas ng iri ang mga ito. Ngunit parang sila talaga ang sinusundan ng mga nilalang na ito. Ilang sandali pa, habang naglalakad ang mga ito at hindi nila pinapansin ang kanilang nakikitang mga malalaking ibon, dito nila napagtanto na maaaring hindi mga tao ang nakatira sa bayan na ito. Wikang paanas nitong si Binjo doon kay Lina at Akiko habang tumigil na ito sa kanyang paglalakad. Naku, mukhang nagkamali yata tayo, Akiko, Lina. Baka mga aswang ang mga nakatira sa bahaging ito. Nararamdaman ko pa rin ang presensya ng mga aswang. Ibig sabihin lamang may mga kampo ng kadiliman ang nasa paligid. Natahimik na lamang din ang dalawang dalagitang babayan dahil naisip din nila ang mga bagay na iyon. Agad nawika nito doon kay Binjo. Mukhang tama ka nga, Kuya Binjo. Mas nakakabuting lumabas muna tayo sa lugar na ito. Magpalipas na lamang tayo ng gabi doon sa mga kakahuyan at bahala na. Atakihin at patayin na lamang natin kapag manggugulo ang mga aswang na iyon. Ngunit habang pabalik na ang mga ito doon sa pasukan ng bayan, nakakarinig na ang mga ito ng mga langit-ngit at mga kaluskos galing doon sa mga kabahayan na nadadaanan nila. May narinig din silang mga hagikik at naramdaman nilang parang may mga matang lihim na nanonood sa kanila. Kaya agad na binalaan itong si Akiko ang kanyang mga kasamahan na humanda na. Nagkarga na ng mga usal ang mga ito. Ngunit sa kanilang dinadaanan kanina, may nasipat na mga anino ang mga ito na nakaharang na parang inaabangan ang kanilang pagdaan. Kaya wika nitong si Binjo. Mukhang gusto ng mga ito ang mamatay. Huwag silang magkamali sa akin ngayon dahil wala ako sa mood. Wikang sabad naman agad nitong si Akiko na sinaway agad itong si Binjo. Huminahon ka muna, Kuya Binjo. Napakarami ang bilang ng mga aswang na nandito. Baka hindi lamang sa bayan na ito ang pinamumugaran ng mga aswang. Baka nandoon pa sa mga kakahuyan na dinadaanan natin at lalo tayong malagay sa alanganin. Huwag muna tayong gumawa ng mga anumang gulo o paglaban sa mga ito. Kailangan muna natin na matyagan ang buong isla.
Sumang-ayon naman agad itong si Binjo. Ngunit biglang nagsindi ang mga ilaw doon sa mga kabayan. Kung kanina, mga maliliit lamang na lampara. Ngayon, napakaliwanag na. Nagliwanag ang buong paligid at bumukas ang mga bintana ng mga kabayan doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Dito nila natiyak na mga aswang nga ang mga ito batay sa mga presensya nilang naramdaman at sa hitsura ng mga ito. Anyong tao pa rin ang mga ito, ngunit amoy na nila ang baho ng mga ito na parang langis na sobrang nakakasulasok. Agad na lumapit sa kanila ang 6 na mga matatanda. Napakabilis ng paglalakad ng mga ito na sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang nakalapit ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Tumigil na din kasi ang mga ito habang minatsyagan ang buong paligid. At wika agad ng isa doon sa 6 na lumapit sa kanila. Ano ang kailangan ninyo sa amin? Bakit kayo nandito? Mukhang mga dayo kayo. At may mga karunungan din kayo pagdating sa mga aral, mga bata. Alam niyo ba ang pinasok ninyong lugar? Sa ganitong oras pa, magsabi kayo ng katotohanan. Walang mangyayaring masama sa inyo. Basta magsabi kayo ng katotohanan at huwag magsinungaling. Nakakaramdaman ngayon ng panganib itong si Akiko. Ngunit walang pagkatinag na sumagot at humarap ito doon sa matandang aswang at wika ng dalagitang babaylan. Naparito kami dahil may hinahanap kaming albularyo. Inutusan kami ni Lolo Simeon, ang matandang albularyo, doon sa kabilang isla. Hinahanap namin si Tata Ignacio dahil may kailangan kaming mahalaga at sasabihin sa kanya. Napatitig naman sa dalagitang babaylan ang matandang aswang nang marinig ang pangalan nitong si Tata Ignacio. Sagot nito habang patuloy na nakipagtitigan doon kay Akiko. Ano ang kailangan ninyo kay Tata Ignacio? Paano nyo nakikilala ang matandang albularyo na siyang namumuno dito sa aming bayan? Nang marinig nila iyon, napadilat ang kanilang mga mata dahil sakto ang kanilang pinasukan na bayan dahil si Tata Ignacio ang namumuno pala sa bayan na ito. Sagot naman agad nitong si Binjo. Mahalaga ang pakay namin sa kanya. Mga kamag-anak ang mga batang ito kay Tata Ignacio. Para maniwala kayo, kailangan namin na makausap ang matandang albularyo. Tumitig muna sa kanila ng ilang mga segundo ang matandang aswang at pagkatapos wika nito. Kung ganon, sasamahan ko kayo sa kanyang bahay. Siguraduhin lamang ninyo na hindi kayo nagsisinungaling. Dahil baka hindi na kayo makakalabas ng buhay sa bayan na ito. Pagkatapos ng pagkawikang iyon, umaalulong ang lahat ng mga aswang na nakapalibot sa kanila. Pagkatapos binigyan sila ng daan. Naglalakad naman agad ang matanda, habang nakasunod na din agad ang 5 pang matatandang aswang at wika ng matandang nauna. Sumunod na kayo sa amin. Huwag kayong mag-alala. Walang gagalaw sa inyo. Tara na. Agad naman na sumunod sina Akiko habang mariin pa rin na nakikiramdam ang mga ito sa paligid dahil patuloy na sumusunod sa kanila ang iba pang mga aswang na parang nanggigigil ang mga ito. Kakaiba ang titig ng mga ito sa kanila na parang takam na takam at sarap na sarap sa kanilang laman. Habang patuloy na naglalakad ang mga ito,
Nagsibukasan pa ang mga bintana ng mga bahay doon sa unahan hanggang sa tuluyang makarating ang mga ito at tumigil na ang 6 na mga matatandang aswang doon sa medyo may kalakihan na kubo. Kakaiba ito kumpara doon sa iba pang mga bahay na nasa bayan dahil ang kubong ito napapalibutan ng mga kagamitan at mga halaman pangontra sa mga aswang. Nagtataka pa nga sina Binjo, Akiko at Lina kung bakit hindi natatakot ang mga aswang na ito na lumapit doon sa mga halaman. Nakatanim kasi doon sa paligid ng kubo ang mga halaman na antunga, mimosa at ng iba pang mga halaman na pangontra sa mga katulad nilang mga aswang. May ilaw pa doon sa loob ng kubo at ayon sa matandang aswang, gising pa itong si Tata Ignacio at makalipas ang ilang mga segundo, tinawag na ito ng matandang aswang. Hindi naman naghihintay ng matagal ang mga ito dahil makalipas lamang ang ilang mga pagtawag ng matandang aswang, agad na bumukas ang pintuan at iniluwa ang isang matandang nakayuko dahil sa sobrang katandaan. Mayroon itong mahabang balbas. Nakasuot lamang ito ng sando na kulay pula. Para na itong nakakalbo, nagkakaunti lamang ang mga buhok nito sa ulo. Nagulat pa nga ang matanda nang makita nito ang mga bata doon sa harapan ng pintuan. Ngunit pagkatapos, ngumiti ito sa kanila at wika ng matandang albularyo. Hali kayo sa loob ng aking kubo, mga bata. Mukhang napagabi yata kayo. Hindi maganda ang paglalakbay ng gabi, lalo na sa islang ito. Mabuti na lamang at dito kayo sa bayan ng Dakit na punta. Dahil kung nagkataon na doon kayo sa kabilang bayan, baka napapahamak na kayo. Tahimik na pumasok naman ang mga ito at pagkatapos wikang muli nitong si Tata Ignacio doon sa mga matatandang aswang. Makakaalis na kayo, Inko Poldo. Ako na ang bahala sa mga ito. Doon sa loob ng kubo, may nakita silang maliit na bata. Mukhang kasing laki lamang ito at kasing edad nila ni Aruma at Samael. Tahimik at nagmamasid lamang sa kanila na nandoon sa sulok ng sala. Pagkatapos sa may kusina naman, abalang-abala ang isang kuba sa pagluluto ng maaring makakain nila sa panghapunan. Wika nitong si Tata Ignacio sa kanila nang makaupo na ang matanda doon sa upuang kawayan sa may sala. Umupo na kayo, mga bata, at sakto lamang ang dating ninyo. Dahil nakapagluto na si Olitba ng panghapunan at maaari na tayong kumain. Habang kumakain tayo, sabihin niyo sa akin ang dahilan kung bakit nandirito kayo sa aking bayan at kung ano ang pakay ninyo. Walang sinabi sa akin si Inko Poldo. Pasensya na kayo. Pagkatapos ng pag-anyayang iyon nitong si Tata Ignacio, tumayo ito at nagpunta agad sa may kusina. Sumunod naman sina Akiko at pagdating doon, namangha pa nga ang mga ito dahil sa napakaraming nakabitin doon at nakakabit na iba't ibang uri ng mga medalyon. Mayroon pang mga tangkay ng mga sanga galing sa mga makahiya at iba pang mga panguntra para sa mga aswang. Bago tuluyang umupo ang mga ito doon sa misa, napatitig muna sina Binjo doon sa mga nakakabit doon sa paligid ng kusina. Nang mapatitig naman itong si Tata Ignacio sa kanila, napatawa ang matanda at agad na sinabi nito sa kanila ang dahilan kung bakit marami siyang panguntra laban sa mga aswang. Wika na matandang albularyo.
Huwag na kayong magtataka kung bakit marami akong armas dito sa aking kubo. Hindi ito para sa aking mga kasamahan. Batid kong nagtataka kayo ngayon dahil batid kong ramdam ninyo na mga aswang ang mga kasama ninyo kanina. Halos lahat na mga nakatira dito sa bayan ng Dakit ay mga aswang. Ilan lamang ang mga tao na nandirito. Ngunit hindi sila masama. Mga kaibigan at mga tauhan ko ang mga ito. Kasama ko ang mga ito sa pagbabantay, hindi lamang dito sa bayan ng Dakit ang binabantayan namin, pati na ang buong isla. Mayroon akong mga kasamahan na bukod sa pagiging mga aswang ng mga ito, may mga karunungan din ang mga ito pagdating sa mga lihim na aral. Katulad ng dalawa kong kasama ngayon. Apo ko ang batang iyan. Anak siya ng aking nag-iisang anak na hiniral ngayon ng mga sundalo. At ang aking mag-aaral na si Ulikba, isang kuba, ngunit napakalakas na din ito. Napalakas na niya ang kanyang mga kaalaman sa mga aral. At baka nagtataka kayo kung bakit sa kabila ng aking mga nakakalat na mga pangontra para sa mga aswang sa labas at loob ng aking kubo, nakakalapit pa rin ang mga kasamahan kong mga aswang na ito. Dahil inalis ko na ang kanilang pagiging aswang sa kanilang sistema at katauhan. Ang kanilang pagiging aswang ngayon ay nahahanay na sa tama at sa pagiging mabuti hanggat hindi kumakain ang mga ito ng laman ng tao. Walang tatalab sa kanila na mga panguntra para sa mga kampon ng kadiliman. Hindi lamang nakakalapit ang mga ito sa aking kubo, nakakapasok din ang mga ito. Kaya marami akong mga pangontra sa aking kubo dahil marami ang gustong pumatay sa akin. Maraming nakakapasok pa rin sa bayan na ito. Sa kabila na napapaligiran ito ng mga kasabwat at kakampi kong mga aswang, may mga nakakapasok pa rin na gustong kumitil sa akin. Kadalasan sa mga ito, malalakas na mga aswang. Hanggat nandyan ang aking mga panguntra, hindi basta-basta na makakapasok ang mga ito. Pagkatapos ng pagkawikang iyon nitong si Tata Ignacio, agad niyang inaabisuhan itong si Ulikba na ihanda na ang niluluto nitong pagkain. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, nakaupo na ang mga bata. Nandoon din sa kabilang bahagi ng misa ang matandang albularyo na si Tata Ignacio, ang batang paslit at ang kubang si Ulikba. Habang kumakain na ang mga ito, tanong ng matandang albularyo na si Tata Ignacio sa kanila, "Ano talaga ang pakay ninyo? Sabihin nyo na sa akin. Huwag kayong mag-alala. Makikinig ako at intindihin ko ang bawat sasabihin ninyo." Walang paligoy-ligoy na sinabi agad itong sa Kiko ang lahat. Una, sinabi nito kung sino ang nag-utos sa kanila at kung paano nalaman nila ang kinaroroonan ngayon ni Tata Ignacio dito sa isla ng Butig. Sinabi nila ang tungkol doon sa matandang albularyo na si Lolo Simeon na ikinagulat nitong si Tata Ignacio. At hindi lamang iyon ang sobrang ikinawindang ng isip nitong si Tata Ignacio. Nanginginig ang katawan nito
at napatitig doon sa dalagitang babaylan na si Akiko. Gulat na gulat ito ngayon nang sabihin ng dalagita ang kanilang pinanggagalingan. Nang marinig dito ang pangalan nitong si Nanay Candida, napatigil sa pagkain ang matandang albularyo. Nabitiwan ang hawak na kutsara. Hindi nga maaaring makakalimutan ang pangalan na Nanay Candida. Dahil nagkaroon ng anak ang mga ito, at nang sabihin nitong si Akiko doon sa matanda na apo siya ni Nanay Candida at anak ng nag-iisang anak ng matandang babaylan na si Luis, dito na napapaluha ang matandang albularyo, lalo na nang mapagtanto ng mga apo niya ang mga batang kaharap ngayon. Napapaluha na din itong si Akiko, pati pa nga si Nalina. Hindi napigilan ng mga ito ang mapapaluha na din. Gulat na gulat din ang mga ito sa kanilang narinig. Napatayo itong si Lolo Ignacio at lumapit agad ito doon kay Akiko. Hindi na nito napigilan pa ang sarili na mapayakap doon sa kanyang apo. Humihingi ito ng kapatawaran. Marami itong sinasabi na kasalanan. Pati pa nga ang kuba na alaga nitong si Tata Ignacio, napapaluha na din ito. Ilang minutong ninamnam muna ng mga ito ang kanilang pagkikita. Nagkakamustahan, nagyakapan, at sinabi din itong si Akiko na apo niya sa tuhod ang isang batang kasama at kapatid naman niya ang isa pa. Habang nagpapatuloy sa pagkain ng mga ito, umabot na ang kanilang usapan tungkol sa pakay nila ni Akiko dito sa lugar ng Hilaga. At dito pa na manghang muli at nawindang ang isip ng matandang albularyo. Ngayon niya naalala ang mga hitsura na nakakalat na doon sa kabilang mga bayan at doon sa mga isla tungkol sa mga batang dayo na pumapatay doon sa mga pinuno ng gobyerno at maging doon sa mga lumulusob din sa mga isla na pinagkukutaan ng mga sundalo. Natahimik ng ilang segundo itong si Tata Ignacio at napaisip ito dahil batid niya kung gaano kalakas ang mga batang ito, kaya gano'n na lamang ang kasighi na gustong mahuli ito o mapatay ng mga sundalo dahil sa nagawa nitong pagpatay doon sa mga pinuno na unang beses pa lamang nangyayari dito sa lugar ng Hilaga. Pagkatapos muling wika ng matandang albularyo, talagang nakakabilib at nakakahanga ang pagpapalaki ni Candida sa inyo mga apo, at masayang masaya ang aking puso tungkol sa kahilingan ninyo. Sasamahan ko kayo doon sa isla ng Marang. Ako na ang bahalang makiusap kay Luna. Ngunit sa ngayon, kailangan muna, bago ako umalis sa islang ito, matatapos na ang bangayan ng aming mga bayan. Nagkakaroon kasi ng malalim na hidwaan ang aming bayan. Ang bayang ito, kontra doon sa kalapit na bayan, ang bayan ng Petros. Pinamumunuan ito ng isang dating kapitan na kinikilala dati bilang kinatatakutan na pirata. Nagtayo ang mga ito ng kuta doon sa bayan ng Petros na kunwaring nakikisama sa amin. Mabait at maayos ang aming samahan nung una. Ngunit nang lumakas na ang kanilang pangkat, lumabas na ang tunay nitong kulay at ang kanilang tunay na pakay. Gusto nilang sakupin ang buong isla ng Butik para pamunuan ito. At hindi ko ito mapapayagan. May mga kasamahang mga piratang mandirigma ang mga ito. Malakas din ang kanilang grupo. Mayroon ding mga kasamahang aswang na mga abwak, pati mga tiktik
nakikisama na din sa kanila. Kailangan mo nang wakasan ang kanilang kasamaan ngayong papalapit na kabilugan ng buwan. Hindi pa ako makakaalis. Ano sa tingin mo, Apo? Habang nakatitig ito doon kay Akiko, sagot naman agad ng dalagitang babaylan. Kung ganun, Lolo Ignacio, hihintayin namin ang pagdating ng kabilugan ng buwan. Wala na kaming magagawa pa dahil kailangan ka naming maisama doon sa isla ng Marang. Sasama na kami sa laban. Nang marinig iyon ng matandang albularyo, napapangiti ito at yumakap muli doon sa kanyang apo. Shoutout tayo mga idol sa mga nag-comment sa huling upload natin mga idol. Shoutout kay Gisa May, kay Christine Sahulga, Joey Precioso, kay Henry Tayas, Junjun Subiaga, Ernesto Escanelia, kay Merlan Arellano. Shoutout idol kay Idol Rona Villaluz. Maraming salamat sa palaging support idol. Kay Liwanag Jirmalen, kay Maria Dalimot, kay Scotty Johnson, Gunditos Samiliano Jr. Shoutout idol. Kay Los Pantas Alexander Alipio, and kay Ali Oceano, Rona Villaluz, Idol Efren Abidjano, kay Xmark FTDJs. Shoutout idol. And maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga nag-likes, nag-share at sa mga nag-comment sa ating mga upload. Maraming salamat sa inyong lahat mga idol.